Okay, so yung next problem ay example ng convection and radiation in parallel. So kapag sinabi natin na convection and radiation magkasama doon sa isang problem, ang connection nun ay parallel. So kung naaalala nyo, yung ginawa natin sa conduction at saka convection, ito, kapag conduction and convection na magkasama, series yon, nakaseries sila. Kapag naman convection and radiation, ito ay parallel. Okay? So, tatandaan nyo yan. So, conduction and convection, series. Convection and radiation, parallel. So, ano ibig sabihin yan? Kapag alimbawa, sa isang problem, pinapakalculate yung heat transfer dito sa conduction. Tapos, sa magkasama, conduction at convection. Equal lang yon kapag conduction and convection. Pero kung halimbawa, ang magkakasama silang tatlo, conduction, convection, at radiation, yung heat transfer due to conduction, equal yun sa sum ng heat transfer due to convection at heat transfer due to radiation. Bakit sum? Kasi kapag ang connection ay parallel, yung ating current ay equal, yung total current ay equal sa sum ng individual currents. Diba? Sabi ko sa inyo, kapag circuits, yung heat transfer is analogous dun sa current. So, for example, meron tayo ditong dalawang resistors. Yan. Sabihin natin R1 and R2. So, mula dito, may dadaang total current I sub T. Pagdating dito sa joint na ito, or sa node na ito, so dadaan dito sa resistor 1, mahati yon yung current. So, may dadaan dito sa R1, tapos meron naman dito sa R2. Pero paglabas, equal pa din yon. Magsasama pa rin sila dito sa part na to. So, ibig sabihin, yung total current na I sub T ay equal dun sa I1 plus I2. Ganun kapag parallel. So, dito sa heat transfer, ganun din. Yung Q, kapag nakaparallel ang connection, yung Q total ay equal dun sa sum ng individual na heat transfer. Kung due to convection at saka due to radiation. Okay, so let us proceed with problem number, ano na ba to? Number 5 na ata sa convection and radiation. Okay, so let's start. A 0.5 meter diameter pipe carrying steam has a surface temperature of 500 Kelvin. The pipe is located in a room at 300 Kelvin and the convection heat transfer coefficient between the pipe surface and the air in the room is 20 watts per square meter per Kelvin. So, dito sa problem, may nakabigay na figure. Kaya, pakitingnan yung inyong PowerPoint or yung PDF para makita nyo yung figure. Calculate the combined heat transfer coefficient and the rate of heat loss per meter of pipe length. So, may given dito yung una, yung diameter ng pipe. So, lalagyan ko ng number, problem number 5. May diameter si pipe na 0.5 meter. Then, may dala-dala siyang steam na ang temperature, surface temperature ng pipe is 500 Kelvin. Sabihin natin na T1, 500 Kelvin. Then, the pipe is located in a room at 300 Kelvin. So, may temperature yung room equivalent sa, sabihin na lang natin T2, 300 Kelvin. Pwede ring T sub infinity kasi yung room, yung sinasabi niyang temperature ng room, temperature yun ng ambient air doon sa room. And the convection heat transfer coefficient between the pipe surface and the air in the room is 20. So, merong convective heat transfer coefficient. H sub C yung ilalagay ko kasi dalawa yung ating H. Merong para sa convection, merong para sa radiation. Calculate the combined heat transfer coefficient. So, ang tinatanong is combined. H sub T. Ibig sabihin, total na lang H sub T. So, pag sinabi natin combined, pinagsama, sabi ko nga sa inyo, kapag convection at radiation, they are connected in parallel. So, yung H natin dito, equal yun sa sum ng dalawa. So, HC plus H sub R. So, heat transfer coefficient by convection, heat transfer coefficient by radiation, yung H sub R. Now, paano natin kukuhanin yung
combined heat transfer coefficient. Given na yung H sub C. Now, ang kailangan nating mahanap is yung H sub R. At kanina, na-derive na natin yung formula para sa heat transfer coefficient by radiation. And yung nakuha nating formula is equal to emissivity times sigma times T1 raised to 4 minus T2 raised to 4 divided by T1 minus T2. So, ito yung formula natin kapag heat transfer coefficient by radiation. Check natin kung kompleto ba yung mga given. So, meron tayong T1, T2, merong emissivity, sigma, Stefan-Boltzmann constant. Then, yung emissivity, hindi siya binanggit sa problem, pero nandun siya sa figure. At yung emissivity ay equal sa 0.9, nakabigay. Emissivity nung pipe, no? Okay, now, dahil kompleto naman yung given, pwede na tayong mag-substitute. So, emissivity is 0.9, sigma is 5.67 times 10 raised to negative 8 watts per square meter per Kelvin raised to 4 times T1 which is 500, T2 is 300. Ang unit nilang dalawa, naka-raise nga pala sila sa 4. Ang unit ay Kelvin raised to 4. So, wala na tayong kailangang i-convert. Divided by T1 minus T2, 500 minus 300. Now, solving for this, lumalabas na yung sagot is equal to 13.88016. So, ang unit nito, ano? So, ito ay naka-Kelvin. Cancel ang Kelvin raised to 4. Kelvin raised to 4. Unit ng H is watts per square meter per Kelvin. So, ito yung H or yung heat transfer coefficient by radiation. Sorry, hindi pala yan yung final answer. Ang tinatanong ay yung combined, yung H sub T. Now, let us solve for H sub T. So, H sub T is equal to H sub C plus H sub R. And H sub C is 20 watts per square meter per Kelvin. H sub R is 13.88016. So, adding these two, ang sagot is equal to 33.88016. Parehas naman sila ng unit, watts per square meter per Kelvin. So, ito na yung ating final answer para dun sa combined heat transfer coefficient. Now, sunod na tanong, the rate of heat loss per meter of pipe length. So, ang tinatanong is heat loss Q per pipe length. Okay. So, dahil yan ay combination ng convection at saka ng radiation, yung Q total ay equal sa Q sub R plus Q sub C. Bakit nga ulit natin pinagsama? Bakit hindi sila equal? Bakit pinagsama? Kasi nga, ang connection kapag convection at saka kapag radiation ay parallel. At kapag parallel, yung total heat transfer ay equivalent sa sum ng heat transfer due to radiation at heat transfer due to convection. Okay? So, ito ay applicable kapag parallel ang connection. Kapag series, equal. Kapag parallel, sum. So, huwag kayong malilito doon. Okay? Then, pero kung kukuhanin kasi natin siya individually, halimbawa, isolve natin si Q sub R using the formula HR times area times T1 minus T2. Diba? Ito yung formula natin kapag radiation. Tapos, pag QC naman, H sub C times area times T1 minus T2. So, pares lang naman yung area at saka yung T1 minus T2. Then, mafa-factor out ang may iwan HR plus HC. So, yun na yung combined heat transfer coefficient, yung H sub T. Yun yung purpose ton. Kaya, yung Q total, equal din siya sa hat na yung gagamitin nating H is yung combined heat transfer coefficient times the area times T1 minus T2. So, kapag magkasama niya yung radiation at convection, dahil sinolve naman natin yung combined heat transfer coefficient, ito na yung gagamitin natin na H. Pero kung halimbawa hindi nyo naisip yon, ang ginawa nyo, pinag-add nyo sila, sinolve nyo to, tapos sinolve nyo to, tapos saka nyo pinagsama, dapat paras lang yung lalabas na sagot. So, equal yan sa 33.88016 watts per square meter per Kelvin. Oh, may kaduwit akong aso. Times area. Ang area niyan, dahil siya ay pipe, is pi
times the diameter. Dahil ang hinahanap is Q per length. So, pi times diameter. Ang area ay equal sa pi times diameter times length. Kaya naging Q per L na to. So, times pi times yung diameter, nakanote naman kanina sa given, 0.5. Times T1 minus T2, 500 minus 300. Okay. So, ang unit nito is meter, ang unit nito is Kelvin. Cancel ang Kelvin, cancel ang isang meter, ang matitirang unit is watts per meter, which is tama kasi ang tinatanong is Q per L. So, watts per meter. Now, solving for the heat loss per meter of pipe length. So, compute natin. 33.88016 times pi. Times pi times 0.5 times 200 is equal to 10,643.7661. Check nga natin. Is 016 times pi times 0.5 times 200. O, yun talaga. 10,643.77. So, 10,643.76618 watts per meter. So, ito na yung ating final answer. Okay? So, yan yung ating sagot doon sa unang tanong for convection and radiation in parallel. So, let us proceed with the next problem.